Isabel, may kumakatok sa pinto natin. Pakibuksan nga. Tawag ng lolo ni Marian sa asawa nito nang marinig ang katok sa kanilang pinto. Masakit ang likod ko, Arturo. Pwede ba? Tawagin mo na lang si Marian. Siya ang ipabukas mo. Reklamo ng kanyang asawa. Ano ka ba, Isabel? Alam mo naman yung apo natin. Tulog mantika. Hindi natin yan agad-agad magigising. Di ikaw na lang magbukas ng pinto. Hindi yung inuutos mo pa yung sa ibang tao. Reklamo ng kanyang asawa. Ay nako, ewan ko talaga sa Isabel. Bakit ganyan ang ugali mo yan? Tuloy, manang-mana sa iyong apo nating si Marian. At huwag ka nang magre-reklamo. Kung matigas ang ulo at tamad yan. Ano? Oy Arturo, kung gusto mo ng away, wag ngayon. Dahil hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Ang hirap-hirap mong intindihin. Di buksan mo na lang kasi ang pinto. Hindi yung nag-uutos ka sa ibang tao. Mas tamad ka kaya kaysa sa amin. Ewan ko sa inyo. Gisingin mo na lang yun si Marian. At baka mama niya yan naghahanap sa kanya. Saad na lamang ni Arturo at agad na binuksan ang pinto. Kanina pa ako katok ng katuklo. Bakit ngayon kayo nagbukas ng pinto? Naiirit ang saad ni Yen na nakatatandang kapatid ni Marian. Ay nako, ikaw lang pala yan, apo. Kala ko naman yung mama nyo. Teka, ba't ka nga pala andito? Nagtatakang tanong ng kanyang lolo. Ay naku lolo, alam mo naman kung bakit ako nandito, di ba? Si Marian na naman ba yan? Ay, ano pa bang rason? Pumupunta lang naman ako dito para pag-uwiin niya si Marian. Dahil sa galit na galit na sa kanya si mama at papa. Ang tigas-tigas nga kasi ng ulo ng batang yan eh. Nako, ganyan talaga kapag teenager yan. Sana, maintindihan mo rin yung kapatid mo. Halika, pumasok ka. At gisingin mo na rin. Alam mo naman niyang mahirap gisingin. Mabuti pa nga pulo. Kasi baka maya-maya lang si mama na yung pumunta dito. Nako, galit na galit pa naman talaga yun. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa batang to eh. Saad ng kanyang ate at agad na pumunta na sa silid kung nasaan si Marian. Marian, gising na. Tawag sa kanya ng kanyang ate habang niyuyuyog niya ito. Subalit tanging ungo lang ang isinagot ni Marian. Hindi magising ha? Pwes, magigising ka dito. Saad ni Yen at agad kumuha ng isang basang tubig at ibinuhos sa mukha ni Marian. Ano ba yan? Sino nagbuhos sa akin ng tubig? Galit na sigaw nito. Ako, bakit may angal ka? Sagot ka agad ng kanyang ate. Ate naman, ano ba yung ginagawa mo dito? Ano pa? Di syempre sinusundo ka para umuwi sa bahay natin. Huwag mong intayin na si mama yung pumunta dito. Naku, lagot ka talaga. Sige na, magbis ka na nga para makaalis na tayo. Gusto ko bang matulog ate? Marian, binabalaan na kita ngayon. Naku, maganda ka na at kumilos. Para hindi ka masaktan. Kilala mo naman si mama. Lalong-lalo na si papa. Galit na galit sila sa'yo. May nalaman kasi sila eh. Ha? Ang alin? Huwag ka na nga magmaang-maangan pa, Marian. Kilala na kita. At alam kong may ninakaw kayo kagabi. Kayo ng mga kaibigan mo. Naku, kaya lagot ka kay mama at papa. Lalong-lalo na kay lolo. Banta sa kanya ng kanyang ate, kaya't napabuntong hininga na lamang si Marian. Pupunta na sana siya sa banyo, nang biglang pumasok ang kanilang lolo sa kanilang silid. Mabuti naman at gising ka na, Marian. Oh, huwag na kayo magtalo dyan. Mabuti pa. Harapin niyo na yung mama niyo sa sala. Nako, nag-aapoy sa galit. Marian, huwag kang pasaway. Okay? Lolo naman eh. Sinabi mo pa lo, kung alam mo lang talaga. Kaya sa susunod, huwag mo na itong patutulugin sa bahay niyo. Tama na yan, Yen. Marian, apo. Sana naman, huwag kang masyadong pasaway. Alam mo naman na
Palagi akong pumapanig sa'yo. Kaya sana naman, alam mo yung ginagawa mo. O sige na, bilisan mo na dyan. Sasabihin ko na lang sa mama nyo na nagbibihis ka na lang. Saad ng lolo niya at agad nang lumabas. Tigas kasi ng ulo mo, Marian. Yan tuloy. Hindi ka napapanigan ni lolo. Bahala kayo. Basta may rason naman ako eh. Walang ganang sagot ni Marian at agad nang naghihis upang makalabas na. Well, bahala ka rin. Good luck na lang talaga sa iyo kung anong mangyayari sa iyo ngayon. Nakangising saad ng kanyang ate at agad namang umalis ng silid. Marian, ano tong nalaman namin, ha? Galit na tanong kaagad ng kanyang ina sa kanya nang makita siyang lumabas ng silid. Miranda, kumalma ka muna. Pagpapakalma ng kanyang lolo sa kanyang ina. Papa, ang batang yan, ang tigas ng ulo. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Anak, huwag ka munang magalit, okay? Tanungin na lamang muna natin si Marian kung bakit niya nagawa yon. Madali lang naman sigurong kausapin kapag may naonan tayo. Suwestyon ng kanyang lolo. Papa, hindi yan nakikinig. Yung batang yan. At huwag niyo nga papanigan. Dahil sa pagkakataong ito, pagkakamali talaga yung ginawa niya. Kaya ngayon, Marian, bakit mo nagawang magnakaw? Binibigyan ka namin ng pera. Hindi pa ba sapat yun? Tanong ng kanyang ina. Subalit si Marian ay hindi sumagot. Sumagot ka, Marian. Bakit ka nagnakaw, ha? Alam mo ba na dinadamay mo sa kapahamakan ng dignidad ng pamilya natin? Nakakahiya ka. Miranda, tama na yan. At baka atakihin ka sa puso. Wala ka namang magagawa dyan, kundi ang tanggapin ang nangyari. At ayusin na namang yung nagawang gusto ni Marian. Pero Papa, kailangan niyang pagbayaran yun. Sawang-sawa na ako sa kakaintindi sa batang yan. Alam niya ba kung anong kapakanan ang ginagawa niya? Lalong-lalo na sa pagkatao niyo. Ano nila sasabihin ng ibang tao? Kapag nalaman nila na may apo kayong nagnanakaw, di ba? Miranda, tama na yan. Marian, apo, bakit mo ba nagawa yun? Alam mo ba na mali yung ginagawa mo? Malumanay na tanong ng kanyang lolo sa kanya. Kaya't agad namang sumagot si Marian. Subalit sa tono ng kanyang pananalita, ay parang walang gana. Alam ko naman na mali yung lolo, pero nagawa ko lang naman yun kasi sawang-sawa na talaga ako sa buhay ko na to. Puro na lamang dapat kabaitan ang ginagawa para protektahan yung pangalan ng pamilya natin. Kung tutuusin naman, hindi naman tayo galing sa sikat at mayamang pamilya. Bakit galit na galit yung anak niyo sa akin? Bad trip. Hoy Marian, ina mo ko. Tingnan mo nga yung apo mo, Papa. Walang respeto sa akin. Marian, respetuhin mo nga yung mama mo. Kung magsalita ka parang hindi mo siya ina, ah. Hindi mo kasi ako naiintindihan, ate eh. Kasi, kapag ikaw, nagagawa mo lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Pero ako, halos lahat bawal. Naiiyak na saad ni Marian. Kahit hindi na napigilan ng kanyang lola, na kanina pa nakikinig sa kanila, na magsawsaw na sa kanilang usapan. Marian, apo, alam kong pakiramdam mo ngayon ay napaka-unfair ng lahat ng ito. O baka napaka-unfair ng mundo para sa iyo. Pero maniwala ka, apo. Lahat ng to ay ginagawa ng mama mo at ng ate mo para sa iyo. Wala ka pa kasi sa tamang edad at pag-iisip para maintindihan ng lahat. Ang pakiusap ko lang, sa ngayon, intindihin mo lang ang lahat ng pagbabawal nila. Pati ba naman kay Lola? Di niyo rin ako pinapanigan? Akala ko ba naiintindihan niyo ako? Saad ni Marian, at mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha nang malaman niya at pakiramdam niya ay ang kanyang lola at lolo ay pumapanig na sa kanyang ate at ina. Tama na yun, Isabel. Miranda, Yen, huwag na kayo magalit pa kay Marian para umuwi na yun sa inyo.
At ikaw naman, Marian Apo, isa lang ang masasabi ko. Maiintindihan mo rin ang lahat ng ito. Okay? Sige na. Umuwi ka na sa bahay niyo. Huwag kang mag-alala. Kapag pinagalitan ka pa ng mama mo, pumunta ka lang dito sa bahay namin ni Lola Isabel mo. Okay? At wag ka nang gagawa ng kalokohan. O ako mismo magagalit sa'yo. Alam mo naman kung paano ako magalit. Okay? Pahayag ng kanyang lolo, kaya't walang nagawa si Marian, kundi ang umuwi, kasama ang kanyang ina at ate. Marian anak, huwag mo na yung gagawin uli ha. Pasensya ka na. Nadala lang talaga ako ng galit at emosyon ko. Pangalan lamang ng pamilya mo. Lalong-lalo na yun sa lolo mo yung pinoprotektahan ko. Pero bakit nga mama? Bakit ayaw niyong sabihin sa akin kung anong pinoprotektahan niyo sa pangalan ni lolo? Marian, maski si mama, wala siya sa posisyon para sabihin sa iyo yun. Pati din ako. Tanging si lolo lamang ang may karapatang magsabi sa iyo. Pero ate, kailan? Kailan mama? Maghintay ka lang ng tamang panahon, anak. Okay? Kung gusto mong hindi magalit at hindi madungisan ang pangalan ng lolo mo, ay huwag kang gagawa ng mga bagay na makakasira sa pangalan niya. Lalong-lalo na ikaw, dahil ikaw ang pinakapaborito niya sa lahat ng mga apo niya. Paalala sa kanya ng kanyang ina. Kaya't kahit na curious na si Marian kung ano ang pinoprotektahan ng imahe at pagkatao ng kanyang lolo, ay nanatili na lamang siyang tahimik. Dahil alam niya kung paano magalit ang kanyang lolo. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang may masamang balita na dumurog sa kanyang puso. Wala na ang lolo niyo, Marian at Ian. Panimula ng kanyang ina. Ano? Mama, nagjo-joke ka ba? Hindi nakakatawa. Kinakabahang saad ni Marian. Habang ang kanyang ate ay tahimik lamang at umiiyak. Sorry anak, pero wala na talaga si Papa. Maski ako din ay nagulat. Sabi ni Mama, inatake siya sa puso at dead on arrival siya sa ospital. At sinabi niya sa lolo mo na bago siya mamatay, ay may iniwan siyang sulat sa iyo, sa silid niya. Anong sulat? Tanong ni Marian at nagsimula ng bumuhos ang kanyang luha. Hindi ko alam anak. Ang pakiramdam ko sa pamamagitan ng sulat ay doon niya sinabi sa iyo yung mga tanong na gusto mong malaman. Wika ng kanyang ina. Kahit na umiiyak pa si Marian, ay agad siyang tumakbo upang tumungo sa bahay ng kanilang lolo. Marian, teka nga, ako nga magdadrive ng kotse. Baka mapano ka pa, sasamahan na kita. Suhestyon ng kanyang ate sa kanya. Agad na lamang siyang tumango para makapunta na agad sa bahay ng kanyang lolo. Wala ang kanyang lola, kaya't agad silang pumasok sa silid ng kanyang lolo at may nakita siyang isang malaking box. Ito kaya yun, ate? Tanong ni Marian. Siguro. Sige, buksan mo na. Suhestyon ng kanyang ate at agad naman niyang binuksan ng kahon at tumambad sa kanya ang isang sulat at sinulat pa talaga ito ng kanyang lolo. Marian apo, pasensya ka na talaga at kailangan kong mamuhay na dapat tinitingnan tayo ng mga tao. Alam kong marami kang tanong sa iyong isipan kung ano ang pinoprotektahan namin ng ating pamilya. Sa ngayon, ay aaminin ko na sa iyo. Ako ay isang lawyer at judge noon, kung saan ako ay isang mahigpit na judge na ang gusto ko ay naaayon ng lahat sa batas. Kahit na may anak na ako, ay napaka-stricto ko pa din. Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang dumating kayo niyan sa buhay ko. Lalong-lalo na yung pagkamatigasan ng ulo mo. Nagbago ang lahat ng pananaw ko sa buhay. Kaya't ang ina mo ay takot na takot na masambatan ako na gusto ko ang lahat ay naaayon sa batas.
Subalit hindi ko man lamang maturuan ang mga apo ko sa tamang landas. Kaya't sana ay maintindihan mo na ako. Mahal na mahal kita. At ang lahat ng mga ari-arian ko ay sa iyo nakapangalan. Basa ni Marian sa sulat ng kanyang lolo. At mas lalong bumuhos pa ang kanyang mga luha. Ate, sorry. Iyak niya. Tama na, Marian. Alam kong ang mga nangyayari ay may rason. At hindi pa huli ang lahat para magbago, di ba? Ang mahalaga ay alam mo na. At siguro naman, lahat ng tanong sa isipan mo ay nasagot na. Sagot ng kanyang ate at nagyakapan na lamang sila. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nangako si Marian na magiging katulad na siya ng kanyang lolo. Bilang pag-alala niya sa kanyang lolo na siyang tanging taong nakakaintindi at nagmamahal ng labi sa kanya.